Matindi na ang epekto ng El Nino sa Mindoro Provinces. Ang anak ng isang magsasaka na pilitang tumigil muna sa pag-aaral dahil walang ani. Saksi, si Darlene Kai. Nagbitak-bitak na ang mga lupang sakahan dito sa Mansalay, Oriental Mindoro sa tindi ng init. Tuyo ang mga sakahan kaya hindi namunga ang mga palay. Mansalay River itong kinatatayuan ko. Katulad ng nakikita nyo sa sobrang tuyot, pwede nang lakaran itong ibaba. Sabi ng mga nakausap kong residente, dati daw kahit tag-init, meron pa ring tubig na umaagos dito. Ngayon lang daw talaga sa kanila nangyari itong ganitong katinding tagtuyot. Isa sa mga nagdeklara na ng state of calamity dahil sa epekto ng El Nino ang Mansalay, kung saan pagsasaka ang pangunahing ikinabubuhay. Mula nakaraang taon, wala na raw ani ang maraming magsasaka gaya ni Mildred. Kaya tumigil muna sa pag-aaral ang kanyang anak na college student. Ngayon lang po namin to na-experience. Sa tagal po talaga kami nagsasaka. Ngayon lang po talaga na-experience namin to na natuyuan ang tubigan. Wala po talagang tubig. Kahit po yung may mga water pump, tuyo din po lahat. Umaasa sa tubig ulan ang mga palayan dito. May mga balon sa ilang lugar pero natutuyo na. Ayon sa Mansalay Municipal Agriculture Office, 80% ng bayan ang apektado ng El Nino. Mahigit 1,000 ang mga apektadong magsasaka. May karagdagang 1,000 pa ang nagpalista at vini-verify ng LGU. Bukod sa Mansalay, nasa state of calamity ang Bulalakaw sa Oriental Mindoro at 3 bayan sa Occidental Mindoro. Pero batay sa datos ng Department of Agriculture, wala pa raw 1% ng kabuang bilang ng mga nagtanim ng palay noong nakaraang taon ang maituturing na totally affected o iyong may mga palayang wala na talagang napakinabangan. Kaya ayon sa DA, hindi ito nakaaapekto sa pangkalahatang supply ng bigas at pagkain. Kanina, namigay ng 5,000 pisong cash assistance at mga binhi ng gulay ang DA, Philippine Crop Insurance Corporation at Presidential Communications Office. Nakakuha po kami ng dagdag kaalaman sa pag-i-inspect namin sa mga sakahan. Ang NIA po, meron silang equipment para po maghanap tayo ng ibang aquifer o balon na pwedeng pagkunan ng tubig. Pinaghahandaan na rin ang pamahalaan ng posibleng pagpasok ng La Nina. Proper water management, even sa agriculture, paggamit na maayos ng irrigation water. Ngayon, dadating yung ulan. So, kung yung mga palay areas, alam naman natin na pag mababad lang yan, lalo na kung flowering stage na siya, 24 hours na mababad yung palay, sira na. So ngayon, proper drainage management naman. Mula rito sa Oriental Mindoro para sa GMA Integrated News, Darlene Kai ang inyong saksi. Nabulabog ang mga tao sa isang kapihan sa Southern Israel na biglang sakalin at pagsasaksakin ng isang lalaki ang isang customer. Sinubukan umawat ng ibang saksi pero pumiglas ang suspect na may patalim. Dito na siya nabaril ng biktima. Batay sa ilang ulat, isinugod sa ospital ang sugatang biktima na isang sundalong Israeli at namatay kalaunan. Patay rin ang suspect. Hindi rin sinabi ng mga polis ang pagkakakilanlan niya pero anila, lumaki siya sa Gaza at lumipat sa Israel 4 na taon nang nakararaan. Sa pulang isang bahay sa Unisan, Quezon ang tumbukin ng isang delivery truck. Wasak ang mismong sasakyan na galing Lucena at patungong San Narciso. Dead on the spot ang driver nito. Sugatan naman ang 3 pahinante nito at isang babaeng residente sa bahay na nasa gilid ng highway. Patuloy ang investigasyon sa disgrasya. Relate ang mga di minahal sa bagong single ni V ng BTS. At ang pagbabalik bansa ni Cha Eun-woo para sa kanyang fan meet. Ating saksiyan. Sentiira ng BTS member na si V dahil full of emotions ang kanyang newest single na Friends. At kahit busy siya sa military service, nakapag-release din siya ng music video. Ipinamalas dito ni V ang kanyang deep voice, acting skills at top-tier visuals. Kaya naman talagang makaka-relate sa kanta ang mga single o kaya'y stuck sa one-sided love. Kumusta kayo? Namiss niyo ba ako?
K-Fever is still on dahil balik Pilipinas ang K-Idol at Astro member na si Cha Eun-woo. Ready na siyang pakiligin bukas ang Pinoy fans sa fan meet niyang 2024, just one 10-minute mystery elevator. Pero hindi mystery ang excitement ni Cha Eun-woo na makita ang Pinoy fans. Ni-reveal niya na may fun performances siya kung saan ipapakita ang new sides niya na hindi pa nakikita ng iba. Break muna from work sina Ding Dong Dantes at Alden Richards para tumulong sa Golden Anniversary ng Mobile Fund o Movie Workers Welfare Foundation Incorporated. Bilang trustees ng Mobile Fund, grateful ang dalawa dahil sa pamamagitan nito, makakatulong sila sa mga movie worker. Ayon kay Boots Anson Rodrigo, chairperson ng Mobile Fund, nagpapasalamat siya sa lahat ng suporta through the years. Malaking bagay ang fresh ideas mula sa kanilang mga bagets na board na sina Ding Dong at Alden. Ready na nga bang bumalik sa acting si Heart Evangelista? Ni-reveal niya na this 2024, posibleng magkaroon siya ng new beginning sa kanyang first love, ang acting. I have a really good relationship with, of course, my family sa GMA, and we're very, very, parang picky kami kung ano ba ang pwedeng storyline. I have a few stories that I personally want to work on. Nakakamiss naman din talaga. Shinare din ni Hart ang struggles niya sa mga nakaraang Fashion Week abroad. Aminado si Hart na packed ang kanyang schedule at nahimatay pangaraw siya sa isang punto. Feeling ko nga ito yung buong fashion week nito, siguro ito yung pinaka na-haggard ako ng boga, nahimatay pa ako sa sobrang pagod. But it also kind of goes back to how you should again take care of yourself. I love to work, very passionate ako sa pagtatrabaho ko, pero at the end of the day, kailangan healthy tayo. Para sa GMA Integrated News, Lars Santiago ang inyong saksi. Salamat, Igan, sa inyong pagsaksi. Ako naman, Arnold Glavio. Ako po si Pia Arcangel para sa mas malaki misyon at sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Hanggang sa Lunes, sama-sama tayong magiging saksi! Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.